magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi kung ano mang oras ninyo napapanood itong aking lesson tungkol sa Mother Tongue Based Learning for Grade 3, Week number 2. Ako nga po pala si Teacher Carlos at ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tula, bugtong, awit, o rap. So, mukhang exciting to, kaya simulan na natin. Pagkatapos ng araling ito, mga bata, inaasahan na ikaw ay makakasulat at makakabasa na ng tula, bugtong, awit, o rap. Yan. I'm sure excited na kayo, no? Sige, tingnan natin kung ano yung mga kasunod nating gawain. Okay, gawain pagkatuto bilang 1, basahin at unawain ang tula. Sagutin ang mga tanong at gawin ito sa inyong kwaderno. Okay, babasahin ko yung tula para sa inyo ha. Pero dapat tandaan na kapag nakikinig sa nagbabasa, meron tayo mga alituntunin na dapat nating sundin. Una, manatiling tahimik, no? Huwag sasabayan yung nagsasalita nang sa ganon tayo ay makapakinig ng gusto. Ikalawa, maghanap ng lugar kung saan ikaw ay makakapag-focus sa iyong pakikinig. Umiwas tayo sa maiingay na lugar o kaya naman dun sa mga lugar na madaming dumadaan o yung mga bagay na nakakaagaw ng inyong atensyon. Ikatlo, imagine ninyo na kayo yung tauhan dito sa tula o sa kwento, no? Nang sa ganon, kayo ay mas magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa inyong narinig na kwento. Ika-4, tandaan ang mahalagang detalye. Okay? Maaari kayong magsulat o maaari din namang tandaan na lamang. Okay. Babasahin ko yung tula ng 2 beses, okay? Sa unang beses, kayo ay makikinig. Sa ikalawang beses, kayo ay magsusulat ng mga mahalagang impormasyon. Ako ay para sa iyo. Ako ay batang matalino, nag-iisip at gumagawa ng bagay na matalino. Para sa kapwa, para sa iyo. Oh, mahal na kamag-aral ko. Tanggapin mo ang lapis na ito, tulong ko'y maaasahan mo. Kahit ika'y Muslim o mamerto. Dapat tandaan, ilagay sa puso mo, pag-ibig sa kapwa ay pagmamahal sa dakilang lumikha at sa relihiyong totoo. Ito ang dapat matutunan ng batang bibo. Okay. Babasahin ko ulit sa pangalawang pagkakataon ha. Ako ay para sa iyo. Ako ay batang matalino, nag-iisip at gumagawa ng mga bagay na matino. Para sa kapwa, para sa iyo. O mahal na kamag-aral ko. Tanggapin mo ang lapis na ito, tulong ko'y maaasahan mo. Kahit ika'y Muslim o mamerto. Dapat tandaan, ilagay sa puso mo. Pag-ibig sa kapwa ay pagmamahal sa dakilang lumikha at sa relihiyong totoo. Ito ang dapat matutunan ng batang bibo. Sana na-enjoy niyo yung tula, no? Sana naintindihan niyo yung mensahe na ibig ipahiwatig ng sumulat ng tula ng tungkol sa tunay na pagmamahal na walang pinipiling relihiyon o kung ano pa man, no? Basta yung pagtulong sa kapwa at paggawa ng kabutihan sa kapwa ang siyang dapat mamayani sa puso ng bawat isa. Okay. Kailangan nating sagutin yung mga katanungan na to, no? Isulat ang sagot sa inyong notebook. Number 1, anong uri ng akda ang binasa?
Ulitin ko number 1, anong uri ng akda ang binasa? Number 2, ilang linya ang bumubuo sa tulang binasa? Okay? Ilang linya ang bumubuo sa tulang binasa? Number 2, ano ang taludtod? O number 3 pala yun ano ang taludtod? Number 4, ano ang pagkakaiba ng tula sa ibang teksto? Ano ang pagkakaiba ng tula sa ibang teksto? Okay, pagkatapos nating sagutan yan, okay. Wait lang. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang tula at sagutin ang mga tanong sa ibaba nito. Gawin ito sa kwaderno. O babasahin ko yung tula, no? At makinig uling mabuti. Pero bago ko basahin mga bata, ituturo ko muna sa inyo yung binanggit kanina. Ito ay isang tula. Kung papansinin ninyo, ang pagkakasulat ng tula ay kakaiba, no? Sapagkat lahat ng linya ay nakagitna, no? Hindi ito kagaya ng kwento na kung saan ito ay nakasulat ng patuloy-tuloy. Ito ay may sinusunod na pattern.